Hi friends, kumusta? So I decided to make this video to teach uh, some of my friends overseas, no? Because I've been trading for 7 years in stock market and cryptocurrency. If I have friends who ask me how to do this, how did you make your trades, uh, I can show it to them. Like we set a time and then we meet up and then tinutulungan ko sila kung paano mag-trade, paano yung mga pamamaraan ko. Pero some of my friends uh, na hindi possible na ma-meet ko sila personal, especially yung mga malalayo. Nag-request sila sa akin na gumawa ng video tutorials kung paano nga kumita sa stock market o sa crypto. Ganito kasi yun. Pag alam mo mag-trade sa stock market, alam mo rin mag-trade sa cryptocurrency at sa forex. Kasi the same indicators lang yung ginagamit. Konting diferensya sa galawan, mas volatile yung cryptocurrency. Pero the same indicators. Kaya ako, I spent almost 7 years sa stock market and then only 2 years in cryptocurrency. Malaki yung diferensya. I'll show you maybe if not in this video, in the next videos, in the upcoming video. So tonight I'm going to show you the basic, the fundamentals in stock cryptocurrency trading. Okay, so all you need to do, guys, open lang kayo ng account sa Binance. Okay, pag may account na kayo, open kayo sa binance.com. So pag may account na kayo, download nyo tong app, ito. Tapos yan yung platform na gagamitin nyo, yan yung broker na gagamitin nyo para makabili at makabenta ng coins. Ito namang trading view, ito yung ginagamit ko sa charting. Merong chart free from Binance pag nag-ano kayo, meron na kayong account, pero iba pa rin sa trading view. Saka isa pa, hindi ako gumagamit ng laptop. Wala akong laptop. Meron akong laptop pero dito sa bahay, walang internet dito sa bahay. Pero may internet yung phone ko, unlimited. Kaya isa yun sa mga challenges at first. Kasi sabi nga nila, mahirap pag wala kang laptop. Phone lang yung gamitin mo, mahirap sa charting. Pero mas madali. Alam nyo bakit? Kasi nadadala mo yung yung cellphone mo kahit saan ka pwede ka mag-charting. So, I'll show you how. Mahirap sa umpisa kasi yung mga controls. Mahirap kontrolin yung mahirap mag-drawing, yun nga. Kaya gumawa ng chart, mag-interpret ng chart. Ganun lang 'yan. So for me, guys, cryptocurrency trading or stock market trading or whatever, forex trading, it is 20% technical analysis or charting. Ito yung ginagamit ng mga technician tawag sa iyo pag nagcha-chart ka. 20% lang yan. Tapos 20% luck. Meron talagang luck, pero pinoposition mo yung sarili mo sa luck. Tapos 60% dyan, self-discipline and execution. Yun lang yan. So, importante yung technical analysis. Pero pag wala kang disiplina sa sarili, kaya sinabi ko 60% kasi disiplina talaga sa sarili. Mahirap. Kahit master ka na sa lahat ng indicators, pag wala kang disiplina, talo ka pa rin. So, pag na-download niyo na yung pag naka-open na kayo ng account pero naka yung Binance ganito yung mangyayari. Mag-download na kayo ng Binance app. Ito yun, ipapakita ko sa inyo kung anong nasa Binance app.
So sa Binance app guys, parang Facebook lang yan, ganyan. Doon mo, makikita mo yung mga gainers, top gainers today. Ito yung Sol, MTL, yan. Makita mo. Tapos dito naman sa baba, andyan yung market. Tapos trades, funds, tapos account. Yan. So today, nakaposisyon tayo today. Pakita ko sa inyo yung trades ko today. So yan. Nasa ano tayo guys? Nasa future tayo. Ito yung spot, yung diferensya. May mga tatlong wallet dito na ginagamit. Itong spot, ito yung ginagamit ko noon. Sa spot trading guys, pag 1% yung gain mo, 1% lang talaga yan. So, for example, meron kayong $100. Pag kumita yan ng 1%, $1 lang yung kikitain niya. Dito sa margin trading guys, hindi ito masyadong famous. Pero merong iba din na pumapasok dito sa margin trading. Hindi ko kabisado ang margin trading. Pero dito sa futures, dito ako, 5 araw pa lang ako sa futures guys. The same lang. Ang diferensya lang guys, itong cross na tinatawag, leverage trading. Ito yung leverage trading guys. Yan, cross. Naka 10 times tayo. Meaning, pag may 1% nakikitain yung position ko, times 10 dyan, so magiging 10%. Maganda, no? Pero yung downside naman niya, pag 1% loss ka, times 10 din, so magiging 10% loss. So, very risky din. So, tapos ma-adjust mo pa yan from 10, depende kung anong gamitin mo, hanggang 125. So, yun. So, today, ito yung position ko today. Bumili ako ng Bitcoin today. Ito yung gain ko today guys, 144 for today. Yesterday, $600 yung gain ko. The day before that, nalugi ako ng $300. Pero bawi naman siya guys. Yan. So yan yung yan yung sa app. Kikita ka talaga pag isa pa, dati-rati, yung spare time ko, ginagamit ko maglaro ng Mobile Legends. Hindi ako nagfo-focus masyado sa trading. Yun yung napaisip ako, kung gusto ko kumita, dapat doon ako sa mga bagay na mapagkakitaan ko. So, a wise man once said, what you do in your spare time would going to determine your future. So, yun. Mas maganda pag yung ginagamit mo yung oras mo sa mga bagay-bagay na kumikita ka. So ngayon guys, lumaki na siya ng lumaki guys. Tingnan nyo. 158.19% na yan. 7,899. Actually guys, baka i-close ko na to, na trade na to. Wait muna. Ano lang tayo? Stop loss na lang tayo sa 7,870. O yan guys. Kahit busy ka, ganyan, may position ka, pwede mo yan hayaan, mag-set ka lang ng stop loss mo. So ganito yung setup na yan. Pakita ko lang sa iyo kung yung sinasabi kasi na iba risky kasi pag nakatulog ka, ganyan machuchugs yung equity mo. So set up lang natin siguro sa 7,870 yung natin, yung stop limit natin. So pag na-reach na yung 7,870, kasi at the moment, pakita ko lang sa inyo yan yung price. So yan, tumataas pa ng tumataas. Pero pag nag-reach ng 7,870 yung price dito sa open order, cancel natin yung isa. Pag nag-reach yung price ng 7,870, automatic na yun magsisell guys. So hindi siya ganun kadelikado. Pag nakatulog ka, hindi mo na set, yun, pag bumagsak yung presyo, lugi ka.
Pero meron tayong mga stop limit, stop losses, ganun. Tuturo ko sa inyo in the future. Ito yung isa sa mga pamaraan, pero marami yan. So, pinapakita ko lang sa iyo na hindi ka ano, hindi siya ganun kadelikado. Okay. So, nakaset na tayo. Yun, malaki na yung kinikita natin, guys. Actually, wala akong plano na mag-open ngayon. Pero hindi ko siya pwedeng mapabayaan din. Doon nakaset na ako ng stop ano. Sige lang. Babalikan natin yan mamaya. So, yung sinabi ko sa iyo, meron kayong Binance app. Ngayon, pag-usapan naman natin yung charting. Okay. Charting tayo. Basic lang ginagamit ko ng charting, guys. Importante yung basic. Yung iba, advanced. Pero, walang disiplina. Talo pa rin. So, doon tayo sa basic. Tapos, malaking disiplina sa sarili. Panalo tayo. Okay. So, ganyan. Yan ako lang. So, explain ko sa inyo Teka muna. Guys. Teka muna, guys, Mabagsak na yung presyo ba? Change ko lang yung stop loss natin, guys. Change tayo sa 7. Ano ba yung gamitin natin? 780 na lang. 7980. Stop loss tayo sa 7880. Para pag bumagsak yung presyo, kita pa rin tayo. Yan lang yan. Pasensya na. So delete natin yung kanina, 770. So turuan ko kayo mag guys, mag charting. Ito yung ginagamit natin. Paano natin malaman na tataas o babagsak yung presyo. So dito tayo sa Bitcoin. Ito yung position ko ngayon. Ka-Bitcoin ako. Ganun ko lang. So cellphone yung ginagamit ko, guys. Hindi ako magamit ng laptop. So ganyan. Yan yung chart natin ngayon. Okay? So explain ko sa inyo. Sa chart, itong nasa baba, ito yung mga dates. Okay. Yan yung importante. Mga petsa. Yan, meron kayong nakikita dyan, mga kandila yung tawag dyan. Ito. Zoom ko. Yan, isang kandila yung tawag natin dyan. Candlestick. Yan. Yung kada isa kandila. Everyday, guys, pag yung chart ko kasi naka-set up siya dito. Set up niya dito. Day nakalagay dyan. Day. Everyday, meron siyang isang kandila everyday. Nag-generate siya ng isang kandila. So, pag kinlik nyo yan, ma-change nyo yan. Pwede nyo every hour, every day, every week, every month. So, every month may kandila na lalabas dyan. Studyhan nyo. So, ako, ginagamit ko day at hour, hourly. So, taas na talaga ang presyo niya, guys, Sige lang. So, ganyan. Explain ko sa inyo yung yung candlesticks. Ano yung candlesticks? Anong ibig sabihin? May kulay green, may kulay red. So, ganito yun, guys. Ganito yung candlesticks, no? May dalawang uri na candlesticks. Yung isa green, tapos yung isa red. So, pag green, ibig sabihin, tumataas yung presyo. Pag red naman, bumabagsak yung presyo. Pero ibig sabihin ito yung katawan ng ng candlesticks. Ito yung tail. Katawan, tail.
So, say for example, dito, sa green muna tayo. So, for example, ito prices to, no? Dito 1, 2, 3, tapos dito 4. Kunwari yan yung prices kasi nasa gilid yung prices. So, kasi every day may na-generate na isang candlesticks. So, dito sa New Zealand, every 12 noon. So, pag may na-generate na candlesticks, tapos green yung kulay, ibig sabihin na yung opening price niya is mababa. Dito siya nag-open 1, kunwari. Tapos yung closing price niya is 4. So, tumaas yung price niya. Kaya green yung kulay. Tapos, anong ibig sabihin ng tail dito? Tail tawag natin dyan. Ibig sabihin, before siya naging 4, tumaas muna siya hanggang 5. Pero maraming nagbenta, kaya bumaba hanggang 4 yung closing niya. Dito rin, the same. Bumaba pa siya sa 1, siguro point, ganon, mga decimal point. Then, nag-1 siya. Example lang yan. So, ganyan. Dito naman sa pag red siya, ibig sabihin na yung opening price niya, say for example, ito 5, tapos ito 4, dito tapos dito tayo 2, ganyan. So, example, nag-open siya ng 5, tapos tumaas siya, naging 6, no? Naging 6, tumaas siya doon. Tapos, at the end of the day, bumagsak yung presyo, maraming nagbenta, naging 2. Kaya, nag-close siya ng 2, kaya red yung kulay. The same din, dito sa yung parang buntot niya, so for example, ito 1 dito, meaning, pumunta muna siya ng 1 bago bumalik sa 2, bago tumaas. So, kahit na tumaas ng konti, yung opening price natin is 5, nag-close tayo ng 2, red pa rin yung kulay ng candlesticks. Yan lang yun. Yan. Mataas talaga yung presyo ng Bitcoin yun, no? So, guys, ayan na. Ito naman yung sinabi ko kanina ng mga prices. Ito yung mga prices natin, guys. Ito, dito. Yan, price yan, mga number na din dyan. So, date. Ito yung date. Dito banda. Price ito dito. Tapos, itong mga nandito naman, ito yung tools natin na pwede natin gamitin. Pwede natin gamitin para mag-chart. Ito, guys, importante ito. Ito yung sinasabi ko, indicators. Yan. Tapos ito naman yung sinasabi ko sa inyo na pwede natin i-adjust from day to 1 hour, ganun. Tapos ito yung makapick tayo kung anong coin yung gusto natin i-chart. So for example, ganyan. Gusto nyo ng ibang coin, sabihin natin XRP, gusto nyo XRP, ganyan. O Ripples. Marami kasing coin, over 1,000. Pero yung mas maganda i-trade yung mga malalaking coin, malaki yung market cap. Yan yung XRP. Ganyan. Meron tayong watchlist, guys. Ito yung watchlist ko. Ito lang yung mga trade ko. Top 20. Okay. Yun yung maganda dito sa sa app na to. Pwede mo siyang ipasok as watchlist para hindi ka na mag-search. Nandiyan na siya. So, balik tayo sa Bitcoin, guys. Ganyan yung Bitcoin. So, ngayon, alam na natin kung ano yung mga ko lang, ipakita ko sa inyo, flip ko yung indicator. Yan. Yan. Yan yung mga indicators, guys. Ito, mga built-in na indicators. Napakarami niyan. Yan. Lahat yan, indicators. Yung ibang mga trader, alam nila halos lahat ng indicators.
Yung problema, pag pinag-aralan mo yan lahat, i-apply mo lahat yan na indicators, mababaliw ka kasi iba-ibang indicator yung ginagamit mo. Magkasalungat na. Kaya dapat meron kang tinatawag na yung top 4 indicators or 5 indicators mo, okay na. Panalo na tayo doon. So hindi kailangan aralin yan lahat. Pang may time kayo, gusto nyo aralin nyo. Inaral ko yan hanggang mga ano lang siguro ako, nasa mga 20 to 30 na indicators na gamit. Napagtanto ko hindi ko kailangan aralin lahat yan. Kaya yun, stick na lang ako sa basic na alam ko. So guys, ngayon na alam nyo na yan, balik tayo doon. Ano nangyari? Yan. Pasensya na. So ngayon, papakita ko sa iyo yung simpleng indicator na magamit natin. Kahit isang indicator lang. Makakaano sa atin nga kailan tayo bibili, ganun. Unahin natin ang dito tayo sa favorites ko. Moving average. Okay, yun. Yan. Gamitin natin yung moving average 9. So yan yung moving average, guys. Ito, kung gusto nyo i-adjust ang moving average, yan. Pwede nyo i-adjust yan. I-click nyo lang yan. Click yan. Tapos, itong parang settings na option. Yung parang bilog. Click nyo lang yan. Tapos, i-adjust nyo yung number dyan. Pero naka-ano na yan na 9. So, ayos lang. 9 yung gagamitin natin ng indicator. Very basic. Pero kahit basic yan, malaking tulong yan. Oops, sorry. First indicator na gagamitin natin, moving average yan. Ayan. So, yan na yung indicator, guys. So, nakita nyo may kaibahan na. Yung blue line na yan, parang wave. Ito, parang wave na gumaganon-ganon, gumaganon-ganon. Yan yung indicator natin. Gamit yan, makaka-decide na tayo kailan tayo bibili o hindi. Moving average. Ano ba yung moving average 9? So, i-explain ko sa iyo. Yung moving average 9, ibig sabihin yun, yung prices niya in the past 9 days, ina-average niya. Tapos, kaya, yan yung nakikita nyo. Every prices in that particular day, dyan siya nagpo-point. So, ganyan. So, paano natin gamitin? Kung kailan tayo bibili, ganun. So, for example, guys, dito tayo, 2020. Dito na. Itong point na to. Simple lang. Pag yung kandila, yung candlesticks, nasa taas ng moving average, bili ka. So, bili ka dito. Bili ka dito. Kailan mo ibibenta? Wait, mali. Kailan mo ibibenta? Benta mo siya dito. Kasi, yung kandila, nasa baba na ng moving average. Tapos, pag yung kandila, umaangat na naman, bilhin ka na naman. As long as yung kandila, hindi nakahang lang siya, wag mo munang ibenta. Pero, yung magkadikit pa rin siya sa moving average. Ganun. So, tingnan nyo, yung kandila dito, pag dito kayo bumili, tapos benta nyo siya dito, kasi nasa baba na yung kandila, bili naman kayo dito, tapos di po naman benta nyo, hanggat hindi umangat yung kandila, dito, pag benta nyo dyan, dito pwede kayo bumili, pero dito pa lang benta nyo na, tapos dito, bili kayo dito, umalalim siya dito, yung green pa rin siya. Pag green tapos nasa lalim, ayos lang yan.
Ngayon, tumaas na naman yung presyo. Ganyan kasimple. Yung gagamit nyo na. Isang ano lang yan. Isang indicator. So, yung papakita ko sa iyo ngayon. Dalawang indicators yung gagamitin natin. Okay. Kanina gamit natin moving average. Ngayon, gamitan natin moving average exponential. Yan. So, dalawa na. Set up lang natin kung i-set lang natin yung ano, change lang natin yung ano dito. Change natin yung output niya. Input niya, sorry, out. Dito, input niya is nasa 9. Palitan natin ng 20 yan. Moving average 20. Tapos itong isa naman, yung EMA or moving average exponential, palitan natin ng 13. Tapos palitan natin yung ano, kulay ng pula. Tapos kapalan natin ng konti. Ito yun. Ito, kung gusto nyo pakapalan, ito yung nyo. Mas makapal tong dito, pero yan okay na yan. Kulay pula. So ayos na. So ngayon, mas maganda yung chart natin, dalawa na yung gamit natin. Change lang natin ng ano ha, ng mas makapal. Ayan. Meron tayong moving average 20 at exponential moving average 13. So ganito 'yan. Guys, tika muna guys ha. Tumaas na ng tumaas yung ano ba, Bitcoin. Yan muna. Guys, ito po yung kita natin ngayon, guys. Ito yung kita natin ngayon. 25%, 214 US dollars. Yan. Tumataas na yung presyo. Ito yung presyo. 7,953. So ngayon, i-adjust naman natin yung cut loss natin just in case babagsak siya. Malaki na yung kita natin. So gawin natin 7,910. Okay, gawin natin 7,910. Set tayo dito. Oh nope, sorry. Cancel natin to. Yung dati nating cut loss. Or stop market. Tawag. Tapos, stop market tayo dyan. Gawin natin 720 siguro. 7,920. Kita pa rin tayo ng 178 US dollar just in case babagsak siya. Pasensya na kayo ha. Nakaset na tayo 7,920. In case na babagsak yung presyo, kita na tayo. Okay. So balik tayo dito. Sorry. So ngayon, dalawa na yung ano natin ha, yung indicators natin. Moving average 20 at exponential moving average 13. So guys, ganito yun. Kailan tayo bibili? Every time na yung exponential moving average is kumross, ito yung tawag na moving average crosses. So pag nag-cross yung moving average natin, yung dalawa, tapos yung red, yung nasa taas, bili tayo. Tapos pag nag-cross naman, tapos yung blue na naman yung nasa taas, benta natin. Mas madali siya compared dun sa isa lang, di ba? Kita nyo naman. Bili tayo dito, tumaas yung presyo. Daily yan ha, naka-day tayo. Dito natin ibenta. So, for example, dito sa baba, January 13 kasi January 13 to. Bili tayo. Nasa January. Bili tayo January, tapos benta natin February 17.
So, explain ko lang sa inyo kung magkano yung kitaan. So, binili natin siya, nasa 7,700. Binenta natin ng 10,000. Nasa mga 23% yung kita. Tapos, gamitan pa natin ng leverage yan. 23% ha. So, ganyan yan, guys. Ganyan yan. 23% kinita mo. Tapos, times mo yan sa leverage mo. For example, ginamitan nyo yan ng 20 kasi ako gumagamit ako ng 10 to 20 leverage. 20%. That's 460%. Okay? So, times 4 yung ano mo, yung equity mo. So, pag meron kayong kapital na kahit sabihin na nating 10,000. So, meron na kayong 40,600. Ganyan yan. In a month. So, ngayon alam nyo na. Tingnan nyo, every time na nag-cross yan. Tingnan nyo, nag-cross na naman dito. Pag nag-cross, tumataas na naman. Kita nyo? Dito, nag-cross, nasa red. Yung red, nasa taas ng blue. Bili, benta ka dito. Bagsak na naman yung presyo. Ito yung tricky. Ito yung point na nagko-consolidate siya. Tingnan nyo. Taas baba, taas baba. Walang nangyayari dyan. Kunting-kunti lang yung taas baba niya. Hanggang sa gumib up na yung bear. Yung bull na naman yung nagiging in charge. Meaning, sumas naman yung presyo. So, tapos na tayo sa sa moving average. Yan yung dalawang basic na ginagamit ko. Basic lang yan. Yung iba, alam yan, pero hindi ginagamit. Doon sila sa mas advanced. Or ginagamit ng iba, pero walang disiplina. Nalilimutan yung basic. Ibali, kumbaga. Simple lang yung natin. Ngayon, ayos na tayo sa moving average, no? Okay na. Sa support and resistance naman tayo. Okay? Siguro stop lang muna tayo dito kasi mahaba na yung video, no? Tapos, puntahan ko muna yung yung Bitcoin ko. Kung ano na nangyayari doon. Tapos, feedback lang kayo kung hindi nyo naintindihan. Tapos, i-clarify natin. Tapos, next video, anuhin natin yung asikasuhin ko yung mga tanong ninyo, yung hindi nyo naintindihan, clarify natin. Tapos, bago na naman na indicator. 5 lang yung ituturo ko sa inyo na indicator na ginagamit ko. Tapos, pag alam nyo na yun, masterin nyo. Hindi nyo kailangan yung ibang indicators. Masterin nyo lang yung 5. Tapos, disiplina sa sarili. Yun lang yun. Practice at practice lang. Okay. So, punta natin yung natin. Okay na. Nabenta na, guys. So, automatic yan nagbenta kasi na-hit na yung target natin. Oh, anyway guys, hindi sa magmamayabang. 5 days ago, 400 lang yung yung capital ko diyan. Yan na yung panalo ko. Makita niyo naman yung mga ko, pinopost ko sa Facebook. Paano yung mga laki ng panalo. Yun, totoo yun. Yan. So, pag meron kayong hindi gaano naintindihan, guys, itanong nyo sa comment, i-upload ko to. Tanong nyo lang i-comment nyo lang yung gusto nyo i-clarify ko. Tapos, sa next na video, sasagutin natin. Okay? So, yun. God bless sa lahat.